Ang travel photographer naman na si Stan, mas gusto ring magpakilala bilang isang traveler kesa turista. At huwag ka, 2 probinsya na lang daw sa buong Pilipinas ang hindi pa niya nararating. Kung traveler kasi, ang punto ng pag-travel mo is not only to see places. You want to experience the place. You want to know more of yourself. Ang importante for a traveler like me na prefers going solo is the mobility. So the lighter you have, the more you can travel. Bilang isang tunay na manlalakbay, hindi raw kailangan maging magarbo ang pagbiyahe. Kailangan daw cowboy. This is a smaller version of the malong. It is called the patadyong. So you can use this as a blanket, as a towel, as a pillow. So multi-purpose na siya. Ang iba pang laman ng backpack ni Stan, damit na madaling matuyo, panglinis ng katawan, isang malaking plastic na proteksyon sa kanyang mga gamit, at notebook na talaan ng kanyang mga karanasan. Mas trip din daw ni Stan na mag-commute o mamasahe lang. Bukod sa mas mura, mas marami ka rin daw matututunan. Matapos ang halos 8 oras na biyahe, narating din ni Stan ang kanyang unang stopover, Vigan, Ilocos Sur. Una niyang pinuntirya ang mga lumang istruktura. You have to show the sense of place. Yung mga pictures na yun, it gives you a sense of place. Nung kumalam ang kanyang sikmura, sa isang maliit na karinderya siya nag-almusal ng sinanglaw o sinabawang laman loob. As much as possible kasi, when I go to places, hindi ako nag-fast food kasi ako in Manila, di ba, kahit saan meron. Parang kasi it's part of the culture, the spirit of the place, yung food, kung what they're offering, yung mga native delicacies. So, mas maganda yung content and they're cheaper. Pagkakain, bumiyahe si Stan patungong Cagayan. Narating niya ang bayan ng Claveria. Ang pakay niya rito, isang nakatagong lagoon. Tagat. Sa barangay Tagat, natagpuan ni Stan ang kanyang hinahanap. Wala siyang inaksayang oras. Agad kumuha ng mga litrato. Photography is my way of communicating to other people. I want to show them how a place looks, what are the practices, anong kakaiba talaga sa place na to compared to their own places. Natuklasan pa niya ang tungkol sa alamat ng 2 higanteng bato sa lagoon, sina Lakay at Bakit-Bakit, mga magsing-irog na isinumpa raw. Yung kwento lang, ba't tinawag siya na Apo, Lakay-Lakay at saka... Ano nga yun? Isang araw, pumalaot yung tinawag nilang lakay-lakay para maghanap buhay at mangisda. Yeah. Lambat ang ano nila. Nung gumabi na, hindi na sila dumating. Hinanap daw yung asawa. Tapos pagpunta niya doon sa laot, may nakita siyang isang parang tao pero bato na. Yeah. Siguro, yun na ang asawa niya. So sinumpa pala sila? Bagamat mas mahaba pa ang biyahe ni Stan kesa sa inilagi niya sa Claveria, sulit pa rin daw. Mas marami kang matutunan about sa sarili mo. Yung capacity mo for quick thinking, yung preparedness mo, yung how you adapt to certain situations. Nakatulong yan sa pag-enrich ng sarili mong experiences. You travel to learn, travel is a journey to your own self. Ang buhay, higit nating ma-e-enjoy, maiintindihan kung titignan ito mula sa pananaw ng ibang mga tao. Dahil sa bawat biyahe, may mga bagong aral para sa ikauunlad ng ating pagkatao. Kaya, tara na! Biyahe na! Nasusukat sa bilang ng ating mga alaala at talaga namang napakasarap balikan ang mga summer ng ating kabataan.
Sana'y maging masaya po ang inyong summer of 2012 para madagdagan pa ang mga naiipon nyong magagandang alaala. Para po sa feedback at story suggestions, pwede nyo po kaming i-email o sundan sa aming Twitter at Facebook accounts. Hanggang sa susunod na Sabado po, para sa isa na namang makabuluhang kwentuhan. Ako po ang inyong kapuso mo, Jessica Soho.